Kabanata 186. Tinanong ni Ronan si Elijah, Dad, hindi ba dapat paalisan natin Sebastian? Of course. Go talk to him now, palayasin mo siya. Sabi ni Elijah. Hayaan mo akong kausapin siya. Nakatayo si Lillian sa labas ng kanilang kwarto habang nasa hawakan ang kamay. Hindi niya mabuksan ang pinto. Hindi niya alam kung paano ito ay break kay Sebastian. Samantala, sa loob ng kwarto ay kababawas lang ng tawag ni Sebastian. Kakasabi lang ni Natalie sa kanya na may ipapadala siya para ihatid ang business agreement sa Smith Residence. Ang Smith Group ay nasa isang mahirap na estado. Bilang presidente nito, sobrang stressed si Lillian. Kaya, nais ni Sebastian na tulungan siya sa pamamagitan ng paghahanda ng isang $10 bilyong na kontrata para sa kanila. Napansin ni Sebastian na nasa labas si Lillian, kaya binuksan niya ang pinto para makapasok siya. Nagulat ito kay Lillian. Bakit ka nakatayo sa labas? Pasok ka. With that, hinla-nail Sebastian si Lillian, papa ko. Naisip ni Lillian na kung hindi niya putulin ang relasyon kapag kailangan niya, magiging komplikado ang mga bagay. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na sabihin, tapos na, Sebastian. Tapos na. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Sebastian ang ibig niyang sabihin. Ipinakita sa kanya ni Lillian ang kanyang kamay. Nakabulag ang malaking singsing na diamante sa kanyang daliri. Napawi ang ngiti ni Sebastian. Tanong niya, isang singsing na diamante sa daliri mo. Ano ito? I'm sorry. Tinanggap ko lang ang proposal ni Mr. Adamos, paumanhin ni Lillian. Ano? Gulat na bulalas ni Sebastian. You're my wife. How could you agree to someone else's proposal? Tsaka si Chris Adamos ba ang tinutukoy mo? Tama. We're talking about Mr. Chris Adaños, mahinahong sabi ni Lillian. You and I are not in a genuine marriage, anyway. We've also signed the divorce agreement. Kapag natapos na ang cool-off period, let's officiate the divorce. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao at matamang tinitigan si Lillian. Mr. Adamos joined Phoenix Corporation as a department manager, and his father is the vice president at Phoenix Corporation, too. He has a bright future ahead of him, unlike you. Kahit sinong babae ang pipili sa kanya, sagot ni Lillian. Imposible yan. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Pinilit ka ba nilang gawin ta? Tanong ni Sebastian habang nakahawak sa balikat niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Chris sa silid at sinabing, hayaan mo siya, ikaw ay maliit na bastard. Pagkasabi niya noon ay iniwas niya ang kamao niya kay Sebastian. Magwala ka. Sigaw ni Sebastian. Sinampal niya si Chris. Nadapa si Chris. Mia Adamos, okay kalat. Si Evelyn, na nasa likuran niya, ay tumulong sa pagpapatatag sa kanya. Then, she glared at Sebastian and shout at him. How dare you hit Mr. Adamos? Binatukan din ni Lucas si Sebastian. Bilasan mo at lumuhad para humingi ng tawad kay Mr. Adamos. You bastard, how dare you hit me? I'm going to kill you. Nabalik sa katinoan si Chris at galit na galit. Sinaman niya ng tingin si Sebastian. Kill me. Sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Sebastian. Naglabas siya ng nakamamatay na hangin sa paligid niya. Tama na, Sebastian. Sinampal ni Lillian si Sebastian, ngunit tahimik itong humingi ng tawad dito. Ginawa niya iyon para protektahan siya. Kahit na kayang makipaglaban ni Sebastian, wala siyang kapangyarihan, ngunit sa kabilang banda, nagtrabaho si kapag lumala ang sitwasyon, ang buhay ni Sebastian ay maaaring malagay sa panganib. Kabanata 187. Natawa si Sebastian sa sarili, 2 beses pa lang akong nasample, yet both times, ginawa ng iisang tao. Masama ang pakiramdam ni Lillian, ngunit ginawa niyang malamig ang kanyang sarili. You deserved it. Simula ngayon, wala na akong gagawin sa'yo. Umalis ka agad sa tirahan ng Smith. Naririnig mo ba siya? Umalis ka sa bahay namin. Ayokong makita ka. Ngumisi si Evelyn. Lillian Smith, hayaan mo akong magtanong sa iyo sa huling pagkakataon. Siya ba ang pipiliin mo? Tanong ni Sebastian sabay turo kay Chris. Oo. Patuloy ni Lillian, si Mr. Adamos ay isang department manager sa Phoenix Corporation, at ang kanyang ama ay ang vice president ng Phoenix Corporation. Siya ay may magandang kinabukasan. Ngayon, nagdala pa siya ng $10 bilyong na proyekto para sa Smith Group. Naniniwala ako na sinumang babae ang pipili ng isang taong kasing talino ni Mr. Adamos.
Pakiramdam ni Chris ay nasa cloud rap siya matapos marinig ang papuri ni Lillian na patingin siya kay Sebastian mayabang. Narinig mo siya, bata. Isa akong talentadong lalaki na may magandang kinabukasan. Samantala, isa ka lang namang walang kwentang lalaki na nagpapalipas ng oras. Matapang ka para makipagkumpetensya sa akin para sa isang babae. Nakatingin kay Lillian, sinabi ni Sebastian, ginagawa mo ito para sa isang $10 billion project. Hindi ko inaasahan na napakababaw mo. Tama. Mababaw akong tao. Matutulungan tayo ni Mr. Adamos na maging isang prestihiyosong pamilya sa Ravenview City, pero paano ka? Ano pa ba ang magagawa mo bukod sa paggulo? Tanong ni Lillian. Lillian, nakita mo na sa wakas. Kung hindi dahil sa basurang ito na patuloy na nagdudulot ng gulo, matagal na sana ang ating pamilya. Sabi ni Evelyn. Tinuya din ni Elijah at ng iba si Sebastian. Pero hindi awa pinansin ni Sebasti halip, tinitigan niya si Lillian, alabang inihanda ko itong $10 billion project para sa iyo. Tama na. Single ni Lillian. Sebastian, nagsisinungaling ka pa rin ba sa mga oras na ganito? Dinala sa amin ni Mr. Adamos ang $10 billion project. Nag-e-enjoy ka ba sa pagkuhang credit para sa trabaho ng ibang tao? Exactly. How shameless of you. It's no wonder you're useless, komento ni Evelyn. Delivery boy lang siya. Ang nagdesisyong mag-alok sa iyo ng $10 billion project ay ako, pang-iinis ni Sebastian. Humagalpak ng tawa si Chris. Nagbibiro ka ba? I begged my dad for this contract. Anong kinalaman nito sa'yo? Tinignan ni Chris si Sebastian ng masama. Exactly. Dapat mag-isip ka muna bago ka magsinungaling. Isa ka lang security guard sa Phoenix Corporation. Sino ka sa tingin mo? Ang isang maliit na taong tulad mo ay walang karapatang magdesisyon sa mga $10 billion project na tulad nito. Kalokohan. Napangisi si Evelyn. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay namin. Sinimulan din ni Belinda at ng iba pa na punahin si Sebastian. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam at pagkamuhi. Tumawa si Sebastian. I gave you the chance, but you didn't appreciate it. Don't regret this in the future. We'd regret it if Lillian chose to be with you. Bilasan mo at mawala ka. Sayang ang oras na kausap kita, ani Evelyn na mukhang naiinis. Tumingin si Sebastian kay Lillian sa huling pagkakataon, at tumalikod siya para umalis. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nakonsensya si Lillian, ngunit iyon ang tanging pagpipilian niya para sa kapakanan ng kumpanya at ng kanyang pamilya. Pagkaalis ni Sebastian, nagsimulang talakayin ni Chris at ng pamilya Smith ang kasal. Lumilitaw na nais ng magkabilang panig na magkaroon ng kasal sa susunod na araw, ngunit mahigpit silang tinanggihan ni Lillian. Determinado siyang maghintay hanggang sa nilagdaan nila ang $10 bilyong na proyekto. Isa pa, isa sa alang-alang na lamang niya ang isang kasal pagkatapos niyang opisyal na hiwalayan si Sebastian. Hindi masaya si Chris, ngunit hindi niya ito itinulak. Pagkatapos ng lahat, itinakda ang $10 bilyong na proyekto. 2 linggo na lang ang hihintayin niya. Pagkatapos umalis ni Sebastian sa tirahan ng Smith, bumalik siya sa kanyang opisina sa Phoenix Corporation. Pagkatapos, pinatawag niya sina Casper at Natalie. Mr. Wilder, ano ang problema sa oras na ito? Curious na tanong ni Casper. May tinatawag bang Chris Adamos sa kumpanya natin? Aisali na tanong ni Sebastian. Oo. Anak siya ni Mr. Adamos, at siya ang kasalukuyang sales manager. Anong problema? Naguguluhang tanong ni Casper. Nakuha mo ba siya dahil anak siya ni Ambrose? Malungkot ang ekspresyon ni Sebastian. Naramdaman ni Casper ang pagbagsak ng kanyang puso. Nagmamadali niyang paliwanag, hindi yan. Si Chris ay sumali sa aming kumpanya pagkatapos ng isang formal na pagtatasa. Walang dayaan o panluloko. Noong nagkaroon ng alitan sina Chris at Sebastian sa pasukan noon, si Derek ang nag-asikaso sa bagay na iyon. Hindi na pinatulan ni Sebastian ang bagay pagkatapos noon, kaya hindi na alam ni Casper at Natalie ang nangyari. Tanggalin mo siya agad. Kabanata 188, okay, aayusin ko na. Hindi alam ni Casper ang dahilan nito, ngunit natakot siya sa galit ni Sebastian. Kinuha niya ang phone niya para ayusin agad. Just then, Sebastian said, never mind. You can all go out. Pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, nagpa siya si Sebastian na iwanan ang bagay na iyon. Dahil tapos na ang relasyon nila ni Lillian, hindi na niya dapat panghimasukan ang buhay nito.
Dahil pinili ni Lillian si Chris, nagpa siya si Sebastian na ibigay sa kanya ang kanyang mga basbas. Napansin ni Natalie na may kakaiba kay Sebastian. After some hesitation, she asked, Mr. Wilder, anong nangyari? Wala akong pakialam na sabihin sa iyo. Kinuha ni Chris Adamos ang 10 bilyong dolyar na proyekto at kinuwento ni Sebastian sa kanila ang nangyari kanina. Ano? How dare he do that? Hindi lang niya inabuso ang kapangyarihan niya, pinilit pa niya si Mrs. Wilder na hiwalayan ka he deserves to die. I'm going to kill him. Sabi ni Casper. Nagulat siya at nagalit, at lalabas na sana siya ng kwarto. Kalimutan mo na ito, sabi ni Sebastian, na nagpatigil sa kanya. Kahit na si Chris ang nag-trigger, ang ugat ng problema ay sa pagitan ni Sebastian at Lillian. Kung hindi nila piniling maghiwalay dahil sa isang proyekto. Dapat ba nating kanselahin ang seremonya ng pagpirma ng kontrata para sa 10 bilyong dolyar na proyekto sa loob ng 2 araw? Tanong ni Natalie. After thinking about it, Sebastian said, proceed as planned. We had been married, after all. I'll give this project to her as a final gift. Ang seremonya ng pagpirma ng kontrata ng Phoenix Corporation at Smith Group ay ginanap sa Ravenview Hotel ayon sa plano. Isa itong pangunahing balita para sa kabuuan ng Ravenview City. Ito ay hindi lamang dahil ito ay isang 10 bilyong dolyar na proyekto. Ang mahalaga ay ang kataas-taasang isa ay magpapakita upang personal itong lagdaan. Nang lumabas ang balita, naalerto ang buong Ravenview City. Ginawa ng lahat ang lahat upang masaksihan ang seremonya ng pagpirma. Siyempre, ang kanilang pinakamalaking layunin ay makita ng personal ang kataas-taasang isa, na umaasang makapag-iwan ng magandang impresyon. Dahil maraming tao ang gustong dumalo, isang pamantayan ang itinakda. Tanging ang mga taong nakatanggap ng imbitasyon ang pinayagang pumasok sa bulwagan ng kaganapan. Maagang umaga, maagang dumating sa hotel ang mga taong may mga imbitasyon. Ang karamihan ay hindi limitado sa prestihiyosong pamilya o malalaking korporasyon mula sa Ravenview City, may mga bisita rin mula sa Wave City, kasama ang pamilyang Hunter. Kasama si Jordan sa mga dumalo. Nang pumasok ang pamilya Smith, kasama si Chris, sa hotel, nakuha nila ang atensyon mula sa lahat. Isang solong imbitasyon ang papasok ng 3 tao. Kaya, sina Lillian, Evelyn, at Lucas lamang ang ipinadala bilang mga kinatawan. Siyempre, pumapasok din si Lyra bilang partner ni Jordan. Congratulations, Ms. Smith. Please huwag mo kaming kakalimutan, Ms. Smith. Lumapit ang lahat kay Lillian para lagyan ng butter up. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Smith ay tiyak na uunlad pagkatapos matanggap ang 10 bilyong dolyar na proyekto. Kaya, gusto ng lahat na maging maayos ang pakikitungo sa kanila. Dahil doon, nakaramdam ng pananabik ang mga Smith. Kanina pa sila naging sentro ng atensyon. Mr. Adamos, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Mapalad si Lillian na nakatagpo siya ng isang kamangha-manghang lalaking tulad mo. Karangalan din ito ng aming pamilya. Bulalas ni Evelyn. Proud na sagot ni Chris, you're flattering me, Mrs. Smith. We're family, so this is my responsibility. Lillian, tingnan mo, sabi ni Lucas, itinuro ang isang sulok sa malapit. Kasunod ng direksyon na itinuturo ng kanyang daliri, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng suit. Ine-enjoy niya ang isang baso ng red wine habang nakasandal sa dingding. Paano nakapasok ang basurang ito? Ungol ni Evelyn. Nagmarcha siya papunta sa kanya. Mom, forget it. Just ignore him, sabi ni Lillian na pinipigilan si Evelyn. Lillian, huwag kang magpakatanga. Napakahalaga sa atin ang sign ng ceremony na ito. Alam mo yan. Ang basurang ito ay tiyak na nagdudulot ng gulo dahil sa sama ng loob. Hindi ko siya hahayaang gawin iyon. Kailangan natin siyang sipin. Labas. Habang nagsasalita si Evelyn, dumating siya sa harap ni Sebastian. Sino ang nagpapasok sa'yo? Basura ka. Lumabas ka. Kabanata 189. Para bang hindi niya narinig si Evelyn, ipinagpatuloy ni Sebastian ang pag-inom ng alak. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Angal ni Evelyn, nagalit sa hindi pagpansin sa kanya ni Sebastian. Mom, calm down. Kakausapin ko siya. Nagalit, tumingin si Lillian kay Sebastian at sinabing, Sebastian, bakit ka nandito? Ms. Smith, wala naman sigurong kinalaman sa iyo ang attendance ko, di ba? Sagot ni Sebastian. Evelyn snarled, paanong walang kinalaman sa atin yan?
We're signing the contract with Phoenix Corporation today. I will not allow you to make trouble here. You should get out. Otherwise, I'm going to call security. Icily said Lucas. Sebastian, you should know your limits. This is not a place for you to mess around. Exactly. The Supreme One will be here today. If you dare cause any trouble, you're going to have a painful death, ani Lyra habang papalapit sa grupo kasama si Jordan. Noong una, nagalit siya kay Jordan dahil sa pag-abandona sa kanya sa hotel 2 araw na ang nakakaraan, ngunit si Jordan mismo ang nagpaliwanag. Sinabi niyang naaksidente siya sa sasakyan habang pauwi, kaya isang araw lang siya nagkamalay. Paumanhin ni Lillian kay Sebastian, Sebastian, I know the divorce was a great shock to you. I understand that you must hate me. But I hope you won't make any trouble today. Mahalaga sa akin itong sign ng ceremony. Kapag natapos na ang proyekto, bibigyan kita ng $100 million bilang kabayaran. Nang marinig iyon ni Evelyn, hindi siya nasisiyahan. Lillian, anong iniisip mo? Sinayang niya ang kabataan mo. Buti nga wala kang hihilingin sa kanya, pero bakit mo siya binibigyan ng pera? Nagmamadaling sumang-ayon si Lyra, she's right. You can't mindlessly spend the family's money. Kung naao ka niya, mabibigyan mo na lang siya $20,000, tulad ng pagpapala mo sa isang pulubi. Maraming beses na niya akong iniligtas. Sa tingin ko, karapat-dapat siyang $100 milyong bilang kabayaran. Lumingon si Lillian kay Sebastian at sinabing, tutupad ako sa pangako ko. Kung aalis ka ngayon, bibigyan kita ng $100 milyong. May dalawang dahilan si Lillian kung bakit niya hiniling na umalis si Sebastian. Nag-aalala siya na baka maistorbo niya ang seremonya ng pagpirma, ngunit sa itaas nito, nag-aalala siya na baka mamatay siya. Total, pumipirma sila ng kontrata sa Phoenix Corporation. Kung tatawid siya sa Supremo, mamamatay siya. Ngumisi si Sebastian. Ms. Smith, sana maintindihan mo na hindi ko kailanman ginusto ang kayamanan ng iyong pamilya. Sa halip, noong nahaharap ang Smith Group sa isang krisis, binigyan kita ng $1 bilyong. Ano ang iniisip mo na gusto ko ng $300 milyong lamang? Sinasabi ko na nga ba? Ipinapakita no na ang tunay mong kulay. Gusto mong makakuha ng pera sa amin, sabi ni Evelyn. Binabalaan kita, Sebastian Wilder. Hindi sa'yo yung $1 million na binigay mo. At kahit na sa'yo ngayon, ano naman ngayon? Asawa mo si Lillian, at normal lang para sa isang lalaki na gastusan ang asawa niya. Tama siya. Paano ka hihingi ng pera na ginastos sa asawa mo? Since $100 million ang alok sa iyo ni Lillian, dapat masaya ka. Huwag kang masyadong gaaman, babala ni Lyra. Chris chimed in, bibigyan kita ng karagdagang $5 milyong, bata. Kunin mo ang pera at mawala ka. Habang sinasabi iyon ni Chris, inihagis niya sa sahig ang isang tseke sa bangko. Nagmamadaling sinabi ni Lyra, see how generous Mr. Adamos is. He's giving you $5 million. You should thank him. Ngumisi si Sebastian at tumalikod na para umalis. Tumayo ka dyan. Nagmamadaling pigilan ni Evelyn si Sebastian. She snarled, what are you trying to do, Sebastian? Kailangan mo bang sirain ang sign ng ceremony? Sinundan sila ni Lillian. Sebastian, nakikiusap ako. Importante talaga sa akin ang sign ng ceremony. Please don't make any trouble. If you want more money, I can give you more when I gain more profit. Please leave now. Hindi ko kailangan ng kahit isang kasing mula sa inyo, at hindi ako aalis. Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Hindi ko kayo guguluhin, kaya huwag niyo akong guluhin. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Sebastian para umalis. Ngunit pinalibutan siya ng pamilya Smith, kasama sina Jordan at Chris. Ilipat. Malamig na sabi ni Sebastian. Siya ay nagparaya sa kanila para sa kapakanan ni Lillian, ngunit siya ay nasa bingit ng pagsabog. Malamig na sabi ni Chris kay Sebastian, I'm warning you, brat. Si Lillian is my fiancé. If you're trying to blackmail her to get back with you, you should forget about that. Otherwise, I'll guarantee you a painful death. Ngumisi si Sebastian. You're overthinking things. Nandito ako para mag-participate sa sign ng ceremony, pero paulit-ulit mo akong ginagalit. Mukha ba akong mahina? Napangisi si Chris. Ngayon ang engranding araw kung kailan pipirmahan ng Smith Group ang isang kasunduan sa Phoenix Corporation.
Tanging ang pinakamahusay sa pinakamahusay ang dumalo. Isa ka lang walang kwentang ex-in-law ng Smith family. Sa tingin mo ba nararapat kang manatili dito? Inuutusan kitang umalis ngayon din. Kabanata 190. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Sebastian para umalis. Ngunit pinalibutan siya ng pamilya Smith, kasama sina Jordan at Chris. Ilipat. Malamig na sabi ni Sebastian siya ay nagparaya sa kanila para sa kapakanan ni Lillian, ngunit siya ay nasa bingit ng pagsabog. Malamig na sabi ni Chris kay Sebastian, I'm warning you, brat. Si Lillian is my fiancé. If you're trying to blackmail her to get back with you, you should forget about that. Otherwise, I'll guarantee you a painful death. Ngumisi si Sebastian. You're overthinking things. I'm here to participate in the signing ceremony, yet paulit-ulit mo akong pinoprovoke. Mukha ba akong madaling guluhin? Napangisi si Chris. Ngayon ang engranding araw kung kailan pipirmahan ng Smith Group ang isang kasunduan sa Phoenix Corporation. Tanging ang pinakamahusay sa pinakamahusay ang dumalo. Pinapalayas mo ako. Sino ka sa tingin mo? Napangisi si Sebastian. Ikaw ang may gusto nito. Single ni Chris. Paano mo nagawang pagsalitaan si Mr. Adamos ng ganun? Lumuhad ka at humingi agad ng tawad. Sabi ni Evelyn. Jordan chimed in, talunan, kung ako sayo, aalis na ako bago ako mapalayas. Sabi ko, walang sino man sa inyo ang may karapatang palayasin ako. Hindi mo ba naiintindihan? Mas malamig ang tunog ni Sebastian, at nagyayelong tingin. Nang marinig iyon, nagalit si Chris. Ngayon ang signing ceremony sa pagitan ng Phoenix Corporation at Smith Group. Isa ako sa mga host, pero sinasabi mong wala akong karapatan. Isa ka lang hamak na department manager sa Phoenix Corporation. Hindi ka pwedeng maging kinatawan ng Phoenix Group, panunuya ni Sebastian. Wala kang kwenta. Naikuyom ni Chris ang kanyang mga kamao, at nagkaroon siya ng gana na sugurin si Sebastian. Dali-dali siyang pinigilan ni Evelyn at bumulong, Mr. Adamos, itong basurang ito ay magaling makipaglaban. Kapag inawi mo siya, masasaktan ka. Narinig ni Chris ang mga chismis tungkol kay Sebastian. Matapos marinig ang sinabi ni Evelyn ay kumalma siya, ngunit hindi niya maibilang ang kabilang pisngi dito. Malamig na tinitigan si Sebastian, sinabi niya, Brat, I can't represent Phoenix Corporation as an individual, but just one statement from me will make everyone here your enemies. Do you believe that? Tiningnan siya ni Sebastian ng masama. Si Jordan ang unang nagsalita. Sabi niya, bilang kinatawan ng Hunter family ng Wave City, inuutusan kitang umalis ngayon. Ang pamilya Harris ng Ravenview City ay susumpa ang mga kaaway sa iyo. Iwanan mo ang pagkakataong ito. Sabi ng ama ni Steven na si Quinton. Kinasusuklaman ni Quinton si Sebastian kung paano niya sinira ang mga sexual na tungkulin ni Steven. Gusto sana niyang balikan si Sebastian, ngunit masyadong malakas ang huli. Kaya, naging maingat si Quinton. Ang pamilya Reeves ng Ravenview City ay sinumpa ang kalaban din ni Sebastian Wilder. Umalis ka na. Nagsalita din ang ama ni Taylor. Kinasusuklaman din niya si Sebastian dahil sa paninira nito sa sexual na gawain ng kanyang anak. At ang pamilya Lisbon ng Ravenview City. At ang pamilya Cadwell ng Ravenview City. Nagsalita din sina Tyler at Maria. Kinasusuklaman din ng dalawa si Sebastian. At ang pamilya Thompson ng Ravenview City. At ang pamilya Walter ng Ravenview City. At ang pamilyang Wilder mula sa Wave City. Labas. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita laban kay Sebastian, na sinasabi sa kanya na lumabas. Lahat sila ay mga kagalang-galang na tao na may kapangyarihan at kayamanan. Ang eksena ay nakakatakot sa sinumang karaniwang tao. Pero kalmado lang si Sebastian. Ngumisi siya. Kayong mga mababang buhay na walang gustong paalisan ako. Walang sino man sa inyo ang karapat-dapat.